Tinututulan man, tila wala nang makapipigil sa nakambang pagtaas ng pamasahe sa LRT at MRT. Para maipaliwanag kung bakit kinakailangang itaas ang pamasahe sa tren, inanyayahan ng Light Rail Transit Authority ang mga interesado na dumalo sa kanilang public consultation. Ang mainit na balita, hatid ni Marie Zumali. Inaalmahan pa rin ng ilang grupo ang nakaambang pagtaas ng pasahe sa MRT at LRT. Kanina sa programang Kape at Balita, sinabi ni Partido ng Manggagawa Chairman Renato Magtubo na dagdag pahirap lang sa mga pasahero lalo na sa minimum wage earners ang taas sa singil sa pasahe. Sa consultation kasi gusto nating tingnan bakit ba siya nalulugi. Hindi ko samantalang araw-araw araw-araw, milyong-milyong pasahero sa sumasakay. Tapos parang monopolyo no? Tapos malulugi siya. Hinimok naman ang tagapagsalita ng Light Rail Transit Authority na si Attorney Hernando Cabrera na dapat pakinggan muna ng publiko ang paliwanag ng pamunuan para sa pagtataas ng pasahe. Sa public consultation, ilalatag natin lahat yung mga expenses, kung ano yung mga kinikita. Ito na mga usapin ng fair adjustment is para din sa kapakanan at gagaganda ng serbisyo ng LRT at saka MRT. Nilinaw rin ni Cabrera na hindi isang bagsakang ipatutupad ang karagdagang pasahe. Yung mismong fare matrix, kasi nga, malalaman natin ito, mailalatag natin maayos kapag natapos yung public consultation. Kaya lang, I have to correct siguro yung impression na parang 10 pesos kaagad yung hindi po kaagad na pagka natuloy po ito at ini-implement natin, hindi po magdadagdagan automatic na 10 piso yung kung ano yung binabayad mo ngayon, magdadagdag ka ng 10 piso. Hindi po ganon. Ang sinasabi po namin is that for a 2-year period, magkakaroon tayo ng increase ngayon at saka next year. Dinivide lang ho natin. Pero ang kinatawa ng Partido ng Manggagawa ay giniit na dapat mas lumaki pa ang subsidiya ng gobyerno para sa pampublikong transportasyon. Sa halip naging cost efficient at saka maging mura, nagmamahal. Kasi ang orientasyon naging negosyo, hindi serbisyo. Dapat maging efficient yung public transport system na suportahan natin yan na owned by the government. Paliwanag naman ng LRTA, kailangan na ang karagdagang pondo para mas mapabuti pa ang serbisyong ibinibigay ng LRT at MRT. Nung pagbili ng bagong bagon, hindi naman parang sabon yan, napunta ka lang sa palengke, makakabili ka agad. So, ino-order yan, yung mga trend. So, it would take us time. Kaya lang, bottom line nun, kailangan mo ng karagdagang pondo. Ang panawagan nga namin, buksan natin yung libro ng LRT, MRT, tapos yung operations niya, anong mga cost yan, at kwentahin natin maigi sa harap ng publiko. Hindi naman naiwasan tanungin si Cabrera kung nakasakay na nga ba siya ng LRT at MRT. Nakasakay ka na ba yung rush hour dyan? Yes. Naamoy mo yung kilikili ng katabi mo, ganyan, nagkakapanuhan kayo ng mukha, gano'n, ano? Tama yon. Actually, meron pagkakataon noon na pinost ko sa Twitter ko yung kung ano-anong mga klaseng amoy ang sa LRT. And napakarami. Mariz Umali, GMA News.